Sasapit ang buwan ng Hunyo, madalas na pumapasok sa ating isipan, it's a wedding month. Ang buwan ng Hunyo kasi ang pinakapopular na buwan para magpakasal. Base sa paniniwala nating mga Pilipino, maswerte daw ikasal kung saan ang araw na iyon at kinagabihan ay full moon. At madalas itong nangyayari tuwing Hunyo. Also, during the 6th month of the year, we have a nice weather, the flowers in bloom, at ang mga outdoor venues for beach and garden wedding ay available at marami ding mga honeymoon sites. Kaya naman ito ay tinaguriang the wedding month. Kaya naman Luzon, Visayas at Mindanao, mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, samahan ninyo kami dito sa Secret Garden sa Novaliches, Quezon City. Hatid namin sa inyo ang mga makabuluhang impormasyon patungkol sa pagpapakasal. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning! Good morning! Ang gaganda, yan. Thank you. Pogi na. Sige na nga. Alright, and since we are not getting any younger, napapanahon ding pag-usapan ngayong umaga ang ating dream wedding. Dito lang sa Teka moment! So kung dream wedding pinag-uusapan natin, pag nakaipon na talaga ako, ang dream wedding ko sa New York City. Bata ka pa naman, Jules. Just long way You to have go. time. Yeah, New York City kasi last year bumisita ako doon. Tapos sa tabi ng Brooklyn Bridge, merong carousel doon. Tapos may kinakasal na couple. So naisip ko yung sarili ko na doon ikasal. Pero Jules, gusto mo big celebration ba with your family? Oh, syempre family ko Siguro dapat afford mo na nandun. nung time. Oo naman. Dadali mo kami doon, kaya mag-ipon ka na ngayon pa lang. Ate ka. Ayun, yun yung dream wedding ko sa New York. Carla? Ako naman, yung dream wedding ko, ako talaga, I'm not a fan of big weddings. Gusto ko small and intimate lang yung wedding ko. Gusto ko talaga, it's about me and my future husband. Olap, Kaya sa naman, olap. ang lagi kong iniisip na wedding, laging sa Italy din, kung saan tinag-aral ako before, kasi may magandang vineyard doon. Gusto ko doon ako ikakasal, tapos gusto ko talaga close family and friends lang. So small, intimate wedding, gusto ko yung raw, at gusto ko makita talaga nila kung paano kami nagmamahalan ng aking future husband. Kaya naman, kailangan ko na talaga ng Boyfriend. You know, I would have to agree with you, Carla, kasi para rin sa akin, gusto ko intimate din yung wedding. Gusto ko Intimate yung mga din. close family and friends ko will be present in my wedding. Pagdating naman sa venue, gusto ko sa isang isla. Sa isla. Sa intimacy. Amanpulo. Yes. Pwede. O kaya sa Boracay or Balasin. sa Palawan, basta isang isla. Beach wedding. Oo, ganun. Beach wedding. How about Ako you, naman, Dayan? Audrey, Carla, Jules, and Dayan. Ang dream wedding ko kasi very simple lang. Gusto ko 20 bridesmaids. Hindi yan totoo. Simple yan, Gusto ha? ko sa Manila Cathedral. Kasi doon yung parents mo. Ang liit Doon ng yung simbahan parents na ko yan. kasi kinasal. Hindi, pero no, hindi, joke lang yun. Pero ang totoo talaga kasi ako, marrying the man of my dreams and of course, marrying the person I really love. For me, that's already my dream wedding. So it doesn't matter where, it doesn't matter kung bongga ba siya or ano. Basta as long as papakasalan ko yung taong mahal ko, dream wedding na yun para sa akin. Yun ang maganda, yun ang importante. Wala akong New York, Italy, Yes. or Island. Basta ako kahit Manila saan. Cathedral lang naman siya. Yun lang naman yung gusto niya. At 20 bridesmaids. 20 bridesmaids. Ikaw, onti lang. Commentator ako ah. Well, sa akin siguro yung... Ikakasal ka pa ba? Pwede pa, 36 pa lang ako. Yan, inamin ko na. Alam mo, sabi sa When Harry Met Sally, the clock starts ticking at 36. So, medyo you're So, ngayon running na. out of time. Okay, katulad din ng kay Carla, simple lang. Gusto ko yung mga close family at saka yung mga friends lang nandun. Tsaka traditional, gusto ko yung Pilipinong-Pilipino. Okay. Bahay Ganon. kubo, ganun yung Simple lang. Mga kakanin pa, gano'n. Hindi, tradition yun bago So pumasok. may pera na kinakabit. Saka may team na ganun talaga. may ganun yung may mga May pera palo na- sebo. Pwede. Parang Yung mga very traditional talaga. Pilipinong-Pilipinong kasal, But yan ang when gusto are you ko. like planning to settle down? Manang tanungan ng ganyan, kailan yan eh. Ano? Yeah, surprise kasi, na lang, hindi, surprise. Let's face Okay. it, kasi tayo, di ba? Ah, sige. Bata pa tayo. Feeling ko pag nakita natin si Kuya Audrey sa Newsbreak na may sing-sing na. Ayan. Oh, well, ganito na, hindi naman sa totoo lang, hindi naman nagkakalayo yung edad namin ni Dayan. Pero ganun pa man, sasagutin Dayan ko na yan. Guerrero. Just to be clear. Okay, pero darating yan. Hindi yan pinaplano, darating. Pero Madali alam ko yan. mo, oo, alam mo, napakaganda yung sinabi ni Dayan na dapat hindi tayo nagsisettle down. Dapat pakasalan talaga natin yung taong mahal natin. Kaya tama yung ginagawa ni Audrey, hindi siya nagmamadali. Alright. Alam na kung bakit. Alam na Okay. natin kung bakit. Alright, Dayan. Sana matuloy talaga ang mga dream wedding natin. Marami pa po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Ano-ano kaya mga ito alamin natin kay Direk Kirby Salvador at Anjun Magnaye.
Ayan. Ay nako, Dayan, maraming salamat. Napakagandang babae. Ano? Siyempre. Si Carna. Oo Si Dayan, naman. grabe. Mga gandang di inakala. Parang Oo. kanina, hulas na hulas na. Parang tayo lang. Nung off cam, ang sabi mo, pogi. Ngayon, maganda. Eh, syempre, on cam Oo. na tayo eh. Oh, pero nga, bisitahin niyo ang aming social media page, ang aming Facebook at facebook.com/gmorningboss at ang ating Twitter. At twitter.com/gmorningboss. Meron kaming YouTube, PTV Space PH, and meron kaming live stream na www.ptv.ph o Anjun. Ngayon, napakaganda ng mga giging topic natin ngayong umaga. Ano nga ba? Pag-uusapan, syempre, yung love story ng dalawa talagang may mga meant to be talaga, no? Totoo yan. Mama, papanood natin si Tita Boots Anson at ang kanyang Knight in Shining Armor. Oh. Si Attorney King Rodrigo Jr., mamaya yan Kapitbahay sa ko ating yan. one-on-one. Ano? So, at syempre, isa pa dyan, dahil wedding month ngayon, June, pag-uusapan natin lahat ng about sa wedding, di ba? Ito yung mga suot natin, yan yung mga gowns ng babae. Syempre, yung venue mo, yung pagkain mo, yung cake mo na gagamitin sa kasal. Naku, ang sarap makasal, ano? Sana nga ganun kadali. Ang sarap makasal. Oo, tama yun. Na-experience ko na yun. Sige na, sumisili sila ng commercial break. Ayan na, sige na. Commercial break na. Magbabalik pa ang Good morning, boss. Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, gusto niyo na ba magpakasal? Nako, wait lang. Ang pagpapakasal po ay masarap na mahirap. Alam natin na maraming proseso at maraming requirements ang kailangan tulad na lang ng wedding gowns. Ngayong umaga yan po ang pag-uusapan namin at tutulungan namin kayo. Of course, with our very special guest this morning, we have Mr. Robert Alpar, owner of Robert Bridal and Couture. Good morning, Mr. Robert. Welcome to Good Morning Boss. Hi! Alright, to start off, alam natin isa sa mga pinakamahirap talagang isang wedding requirement ay ang wedding gowns. Tell us more about this. Pagdating kasi sa wedding gowns, yan yung pinakauna, parang pinaka-basic talaga na inuuna ng mga bride. Most especially the bride. Because yun, si bride kasi known as meticulous talaga in terms of damit. Kaya kami, nagpo-focus kami in terms of designs and then ano yung bagong trend sa market. And of course, kapag sa wedding, unang-unang tinitingnan talaga ay ang wedding gown. Yeah. What are your tips and advices para dun sa mga nagsisimula na maghanap? Ano ba, may time frame bang kailangan sa paghahanap? Pagdating sa wedding gowns, yun kaagad is ang sa part namin mga couture, ang time frame kung kailangan talaga is 6 months before. At least 6 months before. Yun yung minimum. And then we have mga clients na 1 year preparation in wedding gowns. Lalo na pag sobrang hirap yung designs. So far, based from what you've experienced, ano po ba yung mga karaniwang nagiging problema ng mga brides natin kapag sa pagpili po ng wedding gowns? Most of the time na na-encounter namin mga problems in terms of wedding gowns, minsan may mga bride talaga na sobrang namimili sila ng anong design or nagpo-propose kami. So, nung nag-fit na kami, medyo hindi bumagay. So, o ulit na tumaba naman. sila. Minsan, most of the time, pumapayat. Pero ang iba tumataba, lalo na yung iba prigid na. Let's talk about budget. Is this affordable dun sa Robert Bridal and Couture? Ano ba yung mga karaniwan nating mga ina-advise dun sa mga magpapakasal? Like, kailangan ba nila maggumastos ng sobra pagdating sa wedding gowns? In terms of budget, di naman kailangan sobrang bonggang-bonggang babadgetan talaga. Pero may mga clients kami na talagang pagdating sa wedding gown, gusto nila sila yung sobrang bongga. So, yun ay choice ng bride. Pero pag sa amin naman, sa part namin, sa shop namin, we're offering very friendly budget naman. Depende rin sa Depende preference gusto, nila. oo. Sometimes, nag-adjust kami sa budget ng client. So, we're playing on your budget. Parang ganun. Alright. So, let's talk about naman yung 2016 ngayon sa mga magpapakasal dyan. Ano ba yung mga uso ngayong wedding gowns? Meron bang certain cut? Or ano bang trend ngayon? Yes. Ngayon, 2016, kung napansin nyo sa mga gowns na lumalabas ngayon, parang bumabalik na tong si vintage eh. And then, sometimes like your gown now. Classic. Yeah, very Okay. classic. And then, kung napansin yung mga beadwork, hindi na yung sobrang sarcastic. Yung
parang simple elegant lang. Okay lang bang lumayo ka sa theme? Because kapag sinabing wedding, it's always about white color. Okay lang ba na mag-iba ako ng kulay sakaling ano? Hindi naman ba? Pwede yun. Kasi may mga gowns na kasi kami ngayon na ginagawa na parang nagmumoka ng color. So parang wala na yung super white. So what can you say about naman dun sa sinasabi nilang pamahiin na bawal, kapag sinukat daw ang wedding gown, bawal makita nung groom? At Parang- dahil hindi matutuloy ang kasal. Ang totoo, Miss Dayan, hindi yung pamahiin it is because di matuloy yung kasal. Ang ayaw lang talaga ni bride na makita ni groom yung wedding gown kasi gusto niya surprise during that day. Kasi syempre moment mo yan eh. So parang pagdating mo doon, everything is surprise, lalo na si wedding gown kasi parang well known as wedding na ang wedding gown kaagad ni bride yung hinihintay nilang tingnan. And I guess dapat kung pipili rin tayo ng wedding gown, yung makakagalaw tayo ng maayos all throughout. Kasi syempre, ang wedding ceremony, hindi naman biro yan. Talagang mainit rin, matagal. So from the church down to the reception, dapat makahanap sila nung maganda sa kanila. At the same time, comfortable sila. Yung komportable si bride. Meron kaming mga bagong designs ngayon like tinatawag naming towy gown. Yung length na hila mo yung tail na tinatawag namin is tinatanggal na siya. So during the ceremony in church, kinakabit 'yon. Okay. So during the reception time, tinatanggal namin 'yon kasi 'di ba hassle sa reception, lalakad-lakad, mag-entertain ng guest, pictorial. So tinatanggal namin yung pinaka-tail. At least kasi yung traditional na wedding, yung dun sa mga girls na gusto magpalit, sa mga bride na gusto magpalit ng gown, nagpapalit talaga sila ng doble. So at least ngayon, meron ng bago, modern, two-way gown na kung saan pwede mo lagyan ng tail, pwede mo tanggalin. So you can move around freely. Let's talk about suits naman para dun sa mga groom natin. Ano bang mga in ngayon? Sobrang kami ngayon sa suits. Kasi parang ngayon nag-focus ako on designing pagdating sa suit. Kasi parang ang trend ko in terms of events, lalo na sa mga weddings, ayaw ko yung sobrang typical lang na parang casual na lang yung suit ngayon eh. So ang gusto ko is yung may mga design na like this mga. Oh, so yan ang uso ngayon, Yes, so, 2016. Gumagawa ako ng gimmicks na para hindi lang yung kaabang-abang is wedding gowns ni bride, kundi pati na yung suit ni groom. Kung nakita natin yung suit na suot kanina ni Jules Giyang, may fully beaded rin, pati dun sa groom. So maganda rin, may mga pwede tayo mag-explore, hindi yung basta tie and coat lang na nakasanayan na natin. Ang tawag namin doon is naka-applique na rin. Sometimes ginagawa ko, kung ano yung lace na ginagamit ko ni wedding gown, yun din ina-applique ko doon sa suit ni groom. Alright, so before we end, do you have any special promos or packages ongoing right now? Yeah, we have very affordable packages, and then we're offering package not only for the gowns and also for the whole event na. Kasi we're upgrading right now ng packages na the whole event na. So, ibig sabihin, pinasok na rin namin yung pagiging wedding planner aside from the couture. If you want malaman nyo yung mga affordable budgets namin regarding the weddings, you can visit our shop. You can visit at robertbridal_79@yahoo.com. You can email your designs or you want quotation. And then you can visit our Facebook page at Robert Bridal House in Couture. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Robert Alpar, owner ng Robert Bridal and Couture. Ngayon naman mga boss, alamin natin ang iba't ibang klase ng wedding ceremonies dito sa Pilipinas sa ating special feature. Itinuturing na ang pagpapakasal ay isang napakahalaga at sagradong okasyon para sa ating mga Pilipino. Kaya naman bilang parte ng ating wedding special, alamin natin ang iba't ibang paraan ng pagsasagawa ng kasalan sa ilang mga grupo at lugar dito sa Pilipinas. Para sa ating mga kababayang Igorot, sinisimulan ang kasal sa pamamagitan ng pagbibigay ng babae sa lalaki ng itim na patani at pinaalat na baboy. Kaning malagkit naman ang iaalay ng lalaki sa kanyang mapapangasawa. Dumako naman tayo sa Mindanao kung saan hanggang ngayon ay arranged marriage pa rin ang isinasagawa ng mga tausug sa kanilang komunidad. Ipinagkakasundo ng dalawang pamilya ang kanilang mga anak, magkakilala man ang mga ito o hindi.
Sa araw ng okasyon, makikitang ginto ang pangunahing kulay ng damit ng mga ikinakasal at nagsisipagdalo. Para sa mga tibuli, binubuhusan ng kaunting tubig ang mga ikinakasal at pinagdidikit ang kanilang mga tuhod na siyang sisimbolo sa pagsasama nilang dalawa. Matapos ang kainan ay magdaraos ng debate ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng kantahan. Kadalasan ay ang katangian ng mga ikinasal ang tema ng debate. Sa Palawan naman kung saan naninirahan ng mga tao't bato, ikinakasal na ang mga kababaihan na nasa edad 9 na taon at mga kalalakihan na 15 taon pataas. Aalagaan ng pamilya ng lalaki ang babae hanggang sa ito'y tumanda. May kasunduan kung saan magsisiping lamang ang dalawa sa oras na datnan na ang babae ng dalaw. Sa araw ng kanilang kasal, maipuproklama lamang na mag-asawa ang dalawa matapos na ilagay ng ama ng lalaki ang isang maliit na plato sa ulo ng babae. Para sa mga manobo na naninirahan sa ilang bahagi ng Mindanao, mananatili ng 3 araw ang magulang na lalaki sa tahanan ng bagong kasal. Dahil dito gagawin ang pag-aalay ng manok at kanin bilang paghingi ng basbas para sa masaganang pagsasama ng dalawa. Sa Leyte naman ay hindi pera at ari-arian kundi gawaing pambahay ang inaasahang kapalit ng pamilya ng babae sa kanyang mapapangasawa. Maaring ito ay pag-iigib, pagsasaka at pagtataga ng kahoy sa loob ng 1 taon. Mas kilala ito sa tawag na pangangad. Tunay ngang katangi-tangi ang bawat isa sa mga ito. Maging sa paraan ng pagpapakasal ay masasabing mayaman talaga ang kultura ng ating bansa. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin ang pinaka-paboritong bahagi ng mga bisita sa mga kasalan. Siyempre, ang kainan at isama na rin natin sa ating usapan ang styling ng mga events tuwing wedding. Kaya naman makakasama natin ngayong umaga si Miss Teresita Alpar, ang owner ng Roberto's Catering. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Mr. Jun. Okay, ma'am. Yan, nasa harapan natin ngayon yung ilan sa mga sample ng mga food na sinaserve ninyo sa mga wedding. Pero syempre, kailangan ng choices ng mga couples kapag nagpapakasal. So, kamusta po ba? Ano po ba yung mga pagpipilian natin sa Roberto's Catering? Well naman, sa catering naman namin, marami silang options. Kung depende on budget lang sila or kung anong gusto nilang mangyari, kung anong gusto nilang food, open naman kami sa So, lahat. paano po ba yung proseso? Tatanungin niyo po muna yung budget nila? Yes, mostly may mga clients kami na nagtatanong na, Ma'am, how much ba ang budget ng catering niyo? Affordable ba? Ito lang yung budget namin. Okay. I-customize na lang natin. Doon pinapasok namin lahat ng basta as long as na hindi naman kami lugi or at least natulungan namin yung client, happy sila, happy din kami. Yun yung Important, diba? Pinaka-importante. Siyempre, business pa rin naman talaga ito eh. Ngayon naman, mapunta tayo sa event styling. Siyempre, sa event styling, ito yung nagpapadagdag ng character dun sa event. Kasama dyan yung flowers. Okay. Yeah. Ano po yung choices natin sa flowers? Yung sa styling naman, yung sa flower naman, yung iba kasi mga client namin, ini-styling na namin sila from prenup nila to until dun sa pinaka-actual day. So talagang consistent from prenup pa lang hanggang wedding namin itself. Yung may theme? May theme kung ano yung gustong mangyari ng client, na kung gusto nila yung bongga or whatever yung gusto nila. Yung kulay din, no? Oo, kinu-customize namin. Thank you so much, ma'am. For sure, maraming mga viewers natin yung magko-contact sa inyo para siyempre maraming kumuha ng services ninyo. Muli nakasama natin si Miss Teresita Alpar, ang owner ng Roberto's Catering. Thank you so much. Thank you. Okay, ngayon naman mga boss, mula sa pagkain at siyempre sa styling, doon naman tayo mapunta sa pag-aawit, siyempre entertainment. Alam niyo ba, merong aawit sa atin ngayon. Mga writers namin sila sa show, pero ngayon singers namin sila. Wow. Okay, let's all welcome Karil and Hans.
pagpapakasal ay walang edad na pinagbabasihan. Ganoon din ang pag-ibig. As the famous line says, age doesn't matter. At yan ang pinatunayan ng ating lovers for today. Naku, nakakakilig ito. Walang iba po kung hindi si Mrs. Boots Anson Rodrigo at Attorney Francisco King Rodrigo Jr. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Welcome Thank you for having us. It's our pleasure po para po makasama namin kayo ngayong umaga. Magbalik tanaw po tayo ng kaunti. Ano-ano po ba yung mga nagustuhan ninyo sa isa't isa at nasabi nyo sa inyong sarili, pakakasalan ko siya? Napakahirap na tanong yan. Alam mo, hindi isang katangian lang ang nagustuhan ko eh. Sapagkat pag sasabihin ko sa yung mata ang nagustuhan ko, kung lumabo ang mata niya, paano na, hindi ba? May katarata na nga. Kung kamay naman, kung nirayuma na yan, paano? So, palagay ko ang nagustuhan ko yung buong katauhan. Pati yung mga nunal, kasama. Nabilang niyo po ba, Sir Ilan? After the honeymoon, nabilang ko na. Ma'am, kayo po, ano po ang inyong nagustuhan kay Attorney King? Alam mo, habang lumalawig ang mga araw, buwan at taon lalo kong napapatunayan sa sarili ko na role model ko nga si Attorney. At role model din ng mga anak ko, mga kapatid ko, mga ibang kamag-anak ko. At balita ko nga role model din ng maraming kababaihan ngayon, lalo na ng mga byuda. Well, sa kabuuan, syempre, yun ang tinitignan natin. But in particular, bukod sa matalino, magaling magsalita, abogado kasi, ito mga panlabas ito. Pero yung kalooban niya ang pinibigyan ko ng pagpapahalaga. Kasi meron siyang compassion, meron siyang sense of fair play, justice, at marunong makihalubilo sa kahit na anong uri ng tao, at merong pagmamahal at takot sa Panginoon. Importante yun. Just listening to you po, nakaka-inspire po talaga ang inyong mga sinasabi. And I believe you have celebrated your 2 years of marriage, Yes. to be exact, June 14, 14, 2016. which happened to be my 77th birthday Oh, also. belated so- happy birthday po, Thank you. Attorney. So, after 2 years of being together, kamusta po ang buhay mag-asawa? Mabuti naman, kaya nga lang hindi pa nagdadalang tao si Miss Boots. Okay lang, mas talong sumisidi. Ha? Alam mo, sa edad namin, sa mga bata nagpapakasal, natural ang attraction, laman sa laman, di ba? Tapos magiging puso sa puso. Pag sa edad namin, kadalasan, diwa sa diwa na lang. Pero paminsan-minsan, meron pa rin laman sa laman. Palagay ko, ang grasya nitong pagsasama namin, now at ages 77 and 71, ay nadaanan na namin ang ilang taon ng pag-aasawa. In his case, kung buhay si nasirang Mrs. Olga Rodrigo, ay 56. no? In my case, kung buhay ang nasirang Mr. Pete Roa, 54, no? Oo. So, yung mga taon na yon ay nagdulot sa amin ng karagdagang kaalaman, karagdagang wisyo, no? Wisdom, karagdagang perspektibo, naging mas malawak ang pananaw namin. At saka patience, a sense of patience, a sense of tolerance, at higit sa lahat siguro, a sense of humor. Alam na namin yung mga kapalpakan namin dalawa at handang-handa na kaming tawanan yung mga kapalpakan na yon. Sinasabi po ng mga ilang mag-asawa, hindi raw po maiiwasan ng tampuhan. Paano niyo po hinahandle ang mga ito? Kami wala pang tampuhan. Of course, meron ng disagreement, ha? But the rule of thumb, I say, ang pinakamagandang sundan dyan ay yung patakaran na huwag kayong matutulog na hindi nyo inaayos. Kung ano man, yung hindi pagkakaintindihan, yung pagkakatampuhan, bago matulog, bago matapos ang araw ng dalawang mag-asawa, dapat pag-usapan na yan. At saka siguro yung komunikasyon, pareho kaming in a way nasa communication. Sa media ko, si attorney is a litigation lawyer. So napakahalaga yung komunikasyon. At dapat two-way itong communication.
So, pag yung, halimbawa, medyo tahimik siya, kakaibang tahimik, o kakaibang tahimik ako, nagtatanungan kami agad, penny for your thought, yung, meron bang problema para mapag-usapan natin. So, most of the time, napapag-usapan agad kasi mahirap yung kikimkim mo sa kalooban mo, sasamaan loob mo, papalawigin ang loob mo. Yung pala, yung isa walang kamalay-malay na may sama ka ng loob. Diba? Naalala ko yung poem ng father ni King, yung Senador Soc Rodrigo Sr., na maraming mga tula na ginawa. Katulad din ni King na maraming tula na ginagawa. Mga King, yung pag yung nagtatampo kasi, malay-malay isang tao. Ang diwa ng tulang yon ay yung argabyado ang nagagalit sa kinagagalitan. Kaya ang tula ganito, ako ay may kagalit, ako'y nagngingit-ngit, hindi makatulog ni hindi maidlip, pati hininga ko'y tila nagsisikip. Ngunit anong hapdi, Diyos ko, anong sakit, habang ako pala'y hindi matahimik, ang aking kagalit tulog naghihilik. O di argabyado ka, hindi ba? Dito nga sa atin, sabi nga, ang mapikon talo. Nabanggit niyo po kanina yung mangilang-ilang mga problems at disagreement. If you don't mind, ano po itong mga disagreements po ninyo? Ang kadalasan pinagtatalunan namin pera. Pagkat when I married her, sabi ko sa kanya, I am the provider of this family henceforth. So hindi ko siya pinapayagang gastusin yung pera niya sa support of the family. Pagkain, renta, gasolina, lahat yon. Lahat ng pangangailangan sa pamamahay namin, syempre ako. Eh kung minsan dinadaya ako, ginagastos yung pera niya. Baliktad. Totoo, pera nga yung problema, pero baliktad, di ba? Ayaw niya nga gastahin ko yung sarili kong pera. And sabi ko naman, meron naman akong extended family members na kailangan ko rin tulungan. Meron akong personal advocacies or charities na kailangan kong gampanan. Even before he came into my life, nandun na lahat yung mga volunteer work na yan at obligations. So, ang gusto nga niya kasi, pati yun, siya yung aako. Sabi ko, hindi naman fair. It's not fair to. Ano ito si Mr. Chivalry. Chivalry. Kaya po talagang na-in-love po kayo. Nagbukas ko ng pinto. Wow! Bago nga, pag halimbawa nauna ako dumating sa bahay, pagdating niya, bago yan pumasok sa kwarto namin, kumakatok muna. Yung bang ganon? Bago tumawag sa phone, sa cellphone, te-text muna yan, can I call? Yung things like those. Bihira na yung mga ganyan ngayon eh. Tanong ko na rin po nung panahon pong nagliligawan kayo, kumpara sa ngayon pong mag-asawa na kayo, may mga ilan po bang mga pagbabago? Natural. Nung nanliligaw, syempre, mahawakan ko lang ang kamay. Kailangan magpa-frog test na, hindi ba? Syempre, after we got married, that is one thing. Nung nagliligawan kami, na-engage kami ng 7 months. We avoided intimacies, no? Old-fashioned. Ang regalo sa akin ni Boots ay yung kanyang virginity ba? Chastity. Madami nga nagugulat ba't hindi pa kami nagsasama nung 7 months na engagement namin. Sinadya namin yun na wag magsama, wag makipag-apil sa isa-isa hanggang hindi kami ginakasal. Kinikilig ako. Gusto ko malaman, sir, paano kayo nanligaw? Dinaan ko sa tula. Wow. I think I wrote 17 poems for her. Before we got married. Which one is your favorite? Ako marami eh. Siguro isa na dun yung rosas na puti. Alam mo kasi, Dayan, if I may elucidate, no? Nung nililigawan ako ni King, nagnobena ako kay St. Therese. St. Therese of the Child Jesus. Humingi ako ng sign. White roses ang hiningi ko para ba ma-discern ko kung ito na nga ba, ito ba yung tama ba yung landas na tinataha ko. Aba hindi lang isang beses ako pinadala ng white roses ni St. Therese, 4 na beses. Yung una, if I may, inibitan niya ako sa bahay nila dahil birthday nung late wife niya.
So that was my first time to visit his house with his children. Aba, dun sa ilalim ng picture ng late wife niya, merong pot of white roses. Wow! Eh di, hindi naman niya alam yung nobena ko eh. So sabi ko, white roses? So during the reception, nung kainan na, ewan ko kung ano nag-udyok sa kanya, kumuha siya ng isang rose, ng isang stem ng rose from the pot. And he gave it to me in front of the children and the others na, Boots, I want you to share the white rose of Olga, yung late wife niya. Ibig sabihin, sure na sure pong tamang landas po Eh, talaga. una pa lang yun. Una pa lang. Yung pangalawa, nasa ano kami, nasa isang concert. Hindi siya kasama, mga anak ko kasama ko. Dinner concert yon. Lahat ng tables, colored ang mga bulaklak. Pagdating ng waiter, dinalan kami sa table namin ng spray of white roses. Hindi, malay naman nila, di ba? And then the third time, kami ng dalawang kapatid ko, nagro-rosary kami dun sa isang private room sa Santo Domingo bago mag-Lanaval procession. Nandun yung birhen ng Lanaval. So pagdating namin, nalungkot ako kasi merong pot of flowers sa paanan niya. Pero azale, yung anthurium, white anthurium. So sabi ko sa mga kapatid ko, ay, kalungkot to, hindi white roses. So nag-rosary kami. After the rosary, nung pag-alis na kami, lumapit kami dun sa santo para hawakan yung kanyang gown. Nakita ko sa likod ng pot ng anthurium, merong pot ng white roses. Wow. And then the fourth, after that, sinabi ko na sa kanya. Yung fourth, diretso na sa kanya yung sign. Grabe, sinong hindi kikiligin sa story yang yan? Yung pangapat naman, you see, I belong to High School 56 of the Ateneo. Ang isang kaskwela ko doon, yung nasira niyang asawa, si Pete. Every quarter, meron kaming pamisa para pinagdadasal yung mga yumaong kaskwela. Madami na rin. Sabi ko nga, yung mga kaskwela ko nangangamatay na, ako nag-honeymoon pa, no? Anyway, pagkatapos ng misa, itong si Sister, anong pangalan nito? Sa St. Paul's Sa St. Paul's Sister, lumapit sa akin. Inabutan ako ng white rose. Sabi ko, Sister, bakit mo ako inabutan ng puting rosas? Hindi ko alam, attorney. Sabi niya, basta I felt like I should give you a white rose. So, kinuwento ko sa kanya yung nobena ni Boots. Kinuha ulit sa akin yung white rose, hinalikan at inabot kay Boots. O sabi ko, 4 na beses na yan, ha? Baka naman pwedeng sagutin mo na ako. O sinagot naman ako. Siguro marami sa mga nanonood natin, white rose na ang gagamitin nila sa kanilang kasal. Panghuli na lamang po, ano po ang inyong advice sa mga magpapakasal at saka na rin po sa mga mag-asawa na? Well, una dun sa mga magnobyo, sapagkat nung sagutin ako ni Boots at in-announce namin na magpapakasal kami, maraming nagulat, bakit daw at nagpayo, bakit daw magpapakasal pa kami? Madami daw komplikasyon dahil 5 anak ko, namatay nga lang yung isa, 4 ang anak niya, 8 ang apo ko, 7 ang apo niya, lahat niya aapektuhan ng buhay, di ba? So sabi nila, wag nang kasalan, momol na lang, sabi nila. Diba? Millennial talaga ang term, ha? Make out na lang daw. Pero sabi naman namin ni Boots, alam mo, sa anumang samahan, in any partnership or corporation, lahat ng kalahok kailangan kumita. Kailangan makinabang. In a love affair, the two partners must strive for what is our ultimate goal? Salvation, hindi ba? Kung magsasama na walang kasalan, hindi salvation, damnation ang aabutin nyo. Ba't naman ako papasok sa gano'n? So, ang payo ko sa mga bata na nakakalungkot nga na madaming hindi na nagpapakasal. As an aside, 2 years ago, 40 years anniversary ng Mowel Fund. Ang isang project ni Boots, mass wedding. Sa mga members ng Mowel Fund na hindi pa kasal pero nagsasama. Alam mo bang kahit isa walang nagpakasal? Wala nang naniniwala sa kasalan na yun. Napakalungkot niyan. So yan ang payo ko sa mga kabataan. Masarap ang magpakasal. Sapagkat you don't only get physical pleasure out of it, you get a blessing from God every time you make love. May bonus pa, hindi ba? Take it from Attorney King. Magpakasal daw ko kayo. Ma'am, any advice? Ako naman,
Di ba sabi nila pag nag-asawa ka, give and take, 50-50. Hindi ako naniniwala doon eh. Naniniwala ako na ang isang marriage dapat hindi 50-50, kundi 100-100. 100, basta just give, and the taking will take care of itself. Huwag mo nang isipin yung magbibigay akong 50%, babalik sa akin yung 50%. Wala namang mathematics dyan. And also, yun nga, yung marriage is a decision and a commitment. Of course, nandyan yung laman ng puso, nandyan yung dinitikdan ng damdamin, bakit ba hindi. Pero kapag dumating na yung mga problema, indulto, ganito, ganyan, yung mga kuminsan may disappointments, ang panghahawakan mo talaga, yung decision mo, yung commitment mo. Alright. Maraming salamat po for this interview. Kami po inyong pinangiti, pinatawa at syempre ay pinakilig. Maraming salamat po. Salamat Mrs. din. Boots Salamat Anson din. Rodrigo at Attorney Francisco King Rodrigo Jr. At ngayon naman po, mas kiligin po tayo kasama ang ating wedding singer na si Julie Ann Ramos. May baby pala doon. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Okay, welcome back. Nagbabalik ang Good Morning Boss. At mga boss, nandito pa rin po tayo sa Secret Garden of Alicias para sa ating GMB Wedding Special. Mga boss, during wedding reception, inaabangan ang traditional cake cutting ceremony. Ganon din ang mga souvenirs for guests at VIP. At para pag-usapan yan, makakasama natin si Miss Donna Ramos of Inbox Cakes and Events. Magandang umaga po. Good morning. Hello, good morning din po sa Hi, inyo. Miss Jonah. Good morning po sa lahat ng mga nanonood ng Good Morning Boss. Kanina nga nabanggit ko na itong mga cakes sa inyong events place. At siguro pag-usapan natin yung mga iba't ibang varieties of cakes na ino-offer ninyo. Yes, this summer season kasi, in po ang fondant cakes. Fondant kasi pagka cake, mga icings, nagme-melt siya. Nagme-melt, So fondants talaga yung usually in-order. So perfect din siya for our weather, misalo na mainit. Yes po. Oo. Okay, sa mga wedding cakes po, no, importante talaga sa mga couples na nagpaplanong magpakasal, malaman nila yung range ng mga prices ng mga wedding cakes. Maring niyo po ba kami bigyan ng idea, ma'am? Alright, ang wedding cakes po namin pag fondants, kasi since that's our specialty, yung mga one-layer cake po namin, nag-range siya from 1,500 up, depende po sa design. How about yung mga ano? Yung ganito po, Yung ma'am. ganito? Yung ganito po kasi, siguro ipaprice ko siya ng for 12,000.
12,000 pesos. Napakamahal. Eh, paano kung kunyari on a budget, tapos gusto niya talaga ganito kataas na ano, na... Ninegotiate po namin yung budget ng client. Mhm. So, hindi po siya magiging edible lahat. So, Oh, siguro, okay. top layer lang yung edible, tapos lahat, para makuha pa rin niya yung design. Yes. So ito, kung 12,000 lahat to, edible cake Edible yung yan. loob niya, Mhm. no? Kung bababaan, yung iba, Actually, totoo yan. Kasi di ba yung iba ginagamit, it's either styro o tama, Dummy, di ba? opo, dummy Or cake po ceramic, siya. o. usually po ba, pag gumagawa kayo ng mga wedding cakes, yung customized po ba siya? Yes. Yung gusto ng couples na masunod sa wedding cake o may sarili kayong design? Opo. Tinatanong po namin si client kung ano yung theme ng wedding nila, kung ano yung motive. So, doon kami nagbe-base ng design. Nagpo-forward kami sa kanila ng mga pictures. Tapos, meron din naman po sila mga ideas na pino-forward sa amin. Tapos, we came, mini-meet na lang namin yung Oh, how about yung mga kasama sa kanilang cake? Meron bang inclusion to? Like, kunyari, di ba sa iba may libreng design or may libreng cupcake, ganyan. May mga promos din ba kayo? Yes, ma'am. Meron po kaming mga cupcake tower package na tinatawag. Okay. So, that's one layer lang na cake on top. Tapos, puro mga cupcakes na siya for Like souvenirs. this one, itong asa harap Opo, natin. yan. For souvenirs. Okay. Nilalagyan namin ng topper, personalized, may pictures ng couple and name. And kanina nabanggit nyo rin na yung inbox, hindi lang cake, kundi meron din kayong events. So, ibig sabihin, nagki-cater din kayo kung kunyari, kailangan nila ng events organizer, gano'n. Yes, ma'am. And we also cater yung all-in package. All-in package, ano yun? Lahat-lahat na po. Lahat-lahat From na. the catering, from venue, hotel, services, mga ganun. Lahat na po. Hey, sa So, mga isa lang ang boyfriend kausap. dyan, Yung mga biglaan. yung mga boyfriend dyan, yung mga fiancé dyan, mag-ipon-ipon na kayo at pumunta lang kay Ma'am Joanna. Isipin mo, cake pa lang, Audrey, 12,000. Mabigat. Sa bulsa nun. O, pero kanina nabanggit din natin, Audrey, yung mga souvenirs for the VIPs and for the guests. Ano-ano ba yung mga nauuso ngayong mga souvenirs? Sa souvenirs po for the VIPs, usually yung mga mini fondant cakes din siya. Yung mga maliliit lang din siya, personalized. Hindi na uso yung mga figurine, no? Uso na ngayon talaga yung mga nakakain na rin sa bahay, yung mga cupcake, lollipops, mga ganon, cake pops, di ba? Bigyan nyo nga po kami ng presyo ng sinasabi nyong all-in, yung lahat-lahat na kompleto na yung catering at saka yung mga cakes. Yes. Meron po kaming all-in package na promo ngayon, which is 100K, all-in na po, with catering, with food, and cakes, photo videos. Sound system. Lahat. Sound system. 100,000. Yes po. Events place meron kayo? Depende po kasi kung saan yung nila yung area nila. So, hinahanapan na lang namin. Hindi po siya kasama dun sa 100. Eh ngayon, Jonah, since June na, Peak period. Peak period ngayon. And December, no? O paano yun? Paano nyo nahahandle yung mga ganitong ka-stress na mga events, misalo kung sunod-sunod? Ngayon ba talagang June, marami ba talagang kinakasal? Ngayon po, hindi naman siya masyado. Ang talagang mas malakas po yung Yung bear bear months. Talaga? Okay. Dahil siguro yung sa weather din, ano? Weather, oo. Ikaw, kung ikaw ba ikakasal, anong buwan dapat ang... Ako gusto ko kasi, kanina di ba nabanggit ko nga kasi sa Italy. Hindi, yung buwan. Yung buwan, syempre titignan natin yung weather eh. So between June to September kung sa ibang bansa. Pero kung dito sa Pilipinas, December, kasi December yan yung reunion. Usually family reunions, dun umuwi yung mga pamilya mo and perfect yung weather. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, hindi masyadong umuulan. Okay, so kanino tayo lalapit pag sakasakaling dumating yung panahon na ikakasal ka na? Okay, Miss Joanna. Mari bang imbitahan niyo po yung iba nating mga boss na nanonood ngayon na subukan itong binibigyan yung package? Yes, opo. And meron din po kaming Facebook page, Inbox Events Management, www.facebook.com/inboxevents. Doon niyo po makikita lahat ng mga packages namin, lahat ng mga sample pictures, at saka lahat po ng mga promos namin. Oo. Kaya ikaw, Audrey, medyo mag-ipon-ipon ka na, ha? Actually, marami ka lang naipon. Ang mahal eh. Pwede na itong ikasal eh. No? Maraming salamat po, Miss Jonah Ramos. O sino na babalikan natin? Okay, babalikan natin sa puntong ito si Direk Carby Salvador kasama si Anjun. Direk? Napakasarap ng wedding cake, ano? Oo nga, no? Ang sarap talaga. Ikaw, ilan pala pag gusto mong cake? Ba, yung akin noon medyo mataas. Puro styrofoam. Yung ilalim lang ang talagang nakakain. Pero napakaganda na lang kanilang cake, di ba? Di ba? Talaga nga. Ako siguro mga sa 9 na palapag, tapos yung 10 yung pinakamaliit.
ang dami bumasted sa akin eh. Siya, Sa dami Yung ng isa. bumasted sa'yo, Oo yun nga. ang level ng cake. Oo, yun ang level ng cake. Pataasan na lang, ano? Eh baka talunin mo yung kay Ding Dong at saka yung kay Marian. Oo nga, anyway. Ayun na. Napakasarap ng kanilang cake. Para naman dun sa may mga diabetes, hinay-hinay lang po sa paglantak ng cake mamaya, no? Yan, ako. Tandaan ninyo yan palagi, ha? Hinay-hinay. At syempre, balikan muna natin mga kabarkada natin, ano? Oo. Yan, sila Dayan, Audrey, Jules, at Carla. Yan. At saka sama nyo rin kami dalawa. Ayan nga, kasama kami. Alright, ayan po, nagtatapos na naman ang isang oras natin pagsasama. Ito po, handog po namin ang very special wedding episode, of course, ng Good Morning Boss for the month of June. At syempre, alam nyo guys, lagi natin tatandaan na mag-isip muna tayo mabuti bago tayo mag-settle down o magpakasal. Kasi hindi naman puro ito biro. So let's take this seriously. At mahal pala magpakasal, no? Kaya Depende na din sa pag-isipan, diskarte lang. huwag mape-pressure sa edad. That's right. Age is just a number. Take it from him. Pero sabi nga ni Dayan kanina, we're not getting any younger. So, pag-isipan rin natin mabuti. Ano po talaga? Ano po talaga? Dayan, pasalamatan natin. Alright, of course, we'd like to thank Mr. Robert Alpar and also Robert Bridal and Couture. Maraming salamat po sa aming napakagandang damit ngayong umaga. Gusto rin po naming pasalamatan ang Secret Garden dito sa Novaliches, Quezon City. And of course, yung cakes, inbox, and events by Joe. Maraming salamat po. Alright, kaya naman syempre, sama-sama pa rin tayo bukas sa parehong oras at sabay-sabay namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Tayo ay matanda na. Sana'y Di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Go, Anjo. Uwapalayan, ako'y hagdan at yakapin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, na 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 ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi,